Attorney Cristina, nauna nang tinanggihan ng pre-trial chamber itong hiling na interim release ng dating Pangulong Duterte at ngayon tinanggihan din ito ng ICC Appeals Chamber. Ngayon po, ang tanong din namin dito after the decision, ano bang susunod? Kasi sinasabi po ng kampo ng dating Pangulo, iaapela pa rin po daw nila itong desisyon na ito ng Appeals Chamber. Number one, pwede pa po ba itong iapela? And number two, ano nang susunod na mangyayari sa kaso ng dating Pangulo? Well, sa totoo, kung desisyon patungkol sa sirkumstansya ng interim release na hinihingi nila, sa ngayon, final na yan. At ito po kasi ay interim release na hiningi nila as of June 12, 2025 nga eh. And inulit nila bandang August, September yata. So, using those circumstances, using his age, using his medical circumstances as of that point, final na po yun. Pero, pwede nilang ulit-ulitin sa ibang pleadings and citing different circumstances. So, kung may naiba sa circumstansya niya, posible naman talagang mag-request for interim release. At alam nyo, na ididikit ko na dun sa sa fitness to stand trial, yung pleadings nila doon, idinidikit na nila na pwede bang habang pinag-uusapan yung fitness to stand trial, habang wala pang pagpapasya, pwede bang i-interim release na rin natin? Yun, ganun yung paraan ng pag-uulit nila. And I would say, yun yung isang paraan ng quote-unquote apela. Kasi kung dito po sa interim release, final na po ito. Pero, kumbaga, kung may nabago, posibleng magkaroon din ng ibang pagpapasya. So, sa madaling salita, pwede nilang baguhin yung grounds nila for interim release. Kung mag-iba, pwede pang iapila. Pero kung gagamitin yung mga grounds na tinanggihan na po ng pre-trial chamber at ng appeals chamber, final na ito. Pero may sinasabi rin po kasi dito na sa ngayon, ang susunod daw pong mangyayari ay i-check kung talagang fit for trial, fit to stand for trial ang dating Pangulong Duterte. Tama po ba ito? Yes, DJ Chacha, ang deadline nga ng report, naalala natin, nag-away-away pa nga tungkol sa sino ba ang experts na titingin. Kasi independent experts dapat ito. Sa Friday, ang deadline ng reports nila, whether individual or joint submission, kumbaga pag kapag estudyante ka, group submission ba o individual submission, whatever, pass your papers by Friday. Tapos sa susunod na linggo, eto naman, bibigyan din ng pagkakataon yung prosecution, defense, at saka victims na mag-comment doon sa report. Kung meron silang tingin na eto mali, both factual and legal, pwedeng iharap. Kaya lang yung 12, last day of the court. Kaya, maisasubmit yung paper, maisasubmit lahat ng komento, pero yung checking o yung grade, at ultimo, yung decision, baka po sa January na. Pero sa lumalabas ngayon, in the context of the junking of the interim release request, sa loob po ng ICC detention facility, magpapasko si Duterte habang pinagpapasyahan ito.